tayo sa mga, tawag doon, guesting. Yun ang never ko nagawa eh. Nahiya talaga ako sa mga ganun. Pero kung may wish ka sa daddy mo, Siyempre good health, una. Yun siguro pinaka-importante. Na good health naman talaga siya. Parang, mas nagkakasakit pa nga ako. kasi sipag mo. Hindi naman, pero siyempre masaya ako. Maganda yung kalusugan ni Papa kahit sa 70s na siya, di ba? Kumusta ka naman dito, Mayor? Ako, Kumusta ka naman dito sa controversial Pasig City? Pero kinaiingitan. Oo, hindi naman kami controversial dito. Ano lang, kumbaga, kung anong tingin natin, tayuan natin. Kahit minsan, hindi convenient, di ba? Yung mga galit sa'yo. Pero kung within, ngayon, sa LGU naman namin, Wala. siyempre marami rin problema. Pero steady naman kami. Hindi naman, problema, hindi naman sa pamilya pa lang, Lahat hindi na di nawawala. Sa personal pa lang, hindi na mauubusan ng problema eh, di ba? Ano pa kaya yung isang buong LGU, di ba? Dami talagang challenges every day. Pero okay naman. Kaya naman Gandang natapos progress, mga flagship projects. yung City Hall mo na. Oh, yung new City Hall, 2027. So, malapit na. Lapit na pala. Bilis, no? Bilis, no? Oo. Kala ko 3 years pa. Hindi, kasi ang kontrata ng 2 years lang. Mm. And yung 2 years includes the design process. Design and build siya. Ano, di ba kano-question nyo? Nang, May issue ron? isa lang naman yung nag-question doon. Kilala niyo naman kung sino. So, Nando nakakulong na, hayaan mo na sila. Oo. Kita niyo yung mga computation nila eh. Wala naman maniniwala sa computation nila ngayon. Correct. Ito naman yung ginagawa namin. Confident kami kasi yung una kong ginawa, kung mapapansin niyo, first term ko. Tapos naabutan din ng pandemic, so hanggang middle of Feb. Hindi ako nag-big infrastructure project. Talagang iniwasan ko. Kung ano lang yung kailangan na hindi maiwasan, yun lang. Pero general rule, iniwasan ko sa first years ko ang big infrastructure projects. Kasi nilinis talaga namin. Hindi ako confident kasi alam ko yung nangyayari noon. Alam naman, open secret naman. Di ba? Ngayon, alam na ng tao kung ano talaga yung nangyayari sa gobyerno. So iniwasan yan, big projects. Tapos nung medyo Nakakaipon-ipon na. hindi naman sa nakaipon, kundi nalinis na yung proseso, confident ka na wala na talagang kickback yan. Kaya na natin bantayan yung quality also, na kung 1 million yan, 1 million talaga. Kung 1 billion yan, okay lang, mahal, pero totoong 1 billion. Alam mo, kita mo kung saan napupunta. Yun na naman importante. May project kasi na mapapagawa mo ng 50,000, may project na mahal. Pero ang importante, totoo siya. Yun naman yun. So ngayon, medyo confident na kami. Hindi pa rin ako mahilig talaga sa big infra projects. Pero minsan may necessities. So halimbawa, City Hall. Kailangan maayos yung City Hall mo kasi Siyempre. nung Pinupuntahan ng tao. hindi ko alam kung sino sa inyo nakapunta dun sa old City Hall. Kami naman ata lang. Lahat naman kayo, di ba? Kakabahan kayo di ba? Kasi hindi na pantay-pantay yung sa 8th floor noon, di ba? Yung pagpapasok ka sa isang wing, ganito yung gap Kaya na siya ever since. Sinemento na lang siya para may ano. Yun talaga So nakakatakot. Ngayon, Oo. taga-Pasig din siya. Ako, taga-Pasig kayo. Okay. Yung swerte niya. Di ba talagang nakakatakot. So nung pinatingnan na sa mga engineers, sabi, paano na yan, i-demolish nyo na yan. In fact, ako, conservative ako. Hindi naman ako engineer o ano. Hindi naman ako contractor. Hindi naman ako eksperto dyan. So, nagtatanong ako. Nung ako, gusto ko una, retrofit muna natin. Baka mas mura. Pero sabi sa akin ng mga kaibigan ko, engineers, and even sa yung mga nagpa-private construction, marami naman tayong mga kaibigan na mas magaling sa ganyan. Out of 100 plus na tinanong ko, engineers, architects, even businessmen, yung mga nakapagpagawa na ng building. Hindi.
kahit isa sa kanila walang nagsabi na retrofitting. Sabi, o sige, budgetan niyo yan ng 1 billion. After 1 year na nagpapagawa ka, manganganak yan. May makikita na, ay, ito pa pala yung kailangan gawin. In the first place, wala kaming blueprints ng building. Walang as-built plan. Hindi. Inalungkat namin ng engineering, building official, wala. Walang na-turnover sa amin Walang na plano. as-built plan. Wala. Plano, pero baka nawala. Nawala talaga. Hindi. Tinago. Hirap naman manise na hindi mo alam, di ba? But ayoko naman mag-speculate na. Basta wala siya. So, gumawa na lang kaming plano na ano. Pero medyo malaki siya. It's a 9 billion peso project. Pero ang floor area naman nun ay nasa 66,000 square meters, parang gano'n. Baka mali yung number na masabi ko. Basta malaki siya. Malaki siya. Huwag nyo na lang gawin headline. Baka mali yung exact number. Basta 7, plus roof deck plus plaza. So, and then yung number na yan, hindi lang siya actually construction lang. Kasi kung construction lang yun ng building, medyo mahal yun. Pero kasama dun yung fit out. Usually kasi sa gobyerno, tina-chop-chop. Para hindi mahalata na gantong kalaki, sasabihin, phase 1, ano muna, structural. Phase 2, Oo nga, ganyan nga. electrical. Phase 3, ganun. Ang dami ko na nabutan ko, ganyan yung mga project. Pero pag Tapos, pinagsama-sama mo na yun. pag pinagsama-sama, mas malaki pala. Siyempre. Oo. Oo, hindi lang halata. Mm-mm. Kami, sabi namin, hindi, baliktad gagawin natin. Kahit yung mga traditionally hindi sinasama, isasama natin. Yung mga gagawin, chop-chop dapat yung mga, ibig sabihin, kailangan, pero usually ibang kontrata, pinagsama-sama namin. Para alam ng tao kung exactly kung magkano yan. Kasi it's the biggest project in Pasig history. Wow. So, gusto ko, extra transparent. Kung baka yung level of transparency na required sa gobyerno, ito, kami, tinatry namin, mas mataas ng konti. Itong project na to, dahil biggest siya, extra transparent siya. So, pwede niyong tingnan, pwede niyong... I-check. Oo. Very Walang transparent. nakakabuklat, kita mo lahat kung ano yung nangyayari. So, Sabi- extra, Pero syempre, when you're transparent, mas open ka rin sa... Mas Criticism. vulnerable ka sa criticism. But, for me, that's part of our work. Walang masama na kinikriticize kami. Hindi siya convenient, hindi siya... Sino ba naman nag-i-enjoy pagka... Tinitira. Diba? Pag sinusuri yung ano yung ginagawa mo. Siyempre hindi siya komportable. Pero kasama sa trabaho ko. Sa trabaho namin as an LGU, using people's funds, okay lang. Not everyone will agree. Pero kaya kong sabihin, mata sa mata, kahit kanino, kahit sino magtanong, kaya kong sabihin na, ito yung pera, dito siya napunta. So you can agree or disagree, pero alam mo kung saan. Kesa, ito mo naman yung nangyayari ngayon, di ba? Talagang, hindi man natin nilalahat kasi marami rin naman akong naano sa gobyerno na maayos. Gusto rin gumawa ng tama. Pero yung punto lang kasi natin is, kita na natin kung ano yung systemic eh. Kaya kailangan, kumbaga ko, ito yung nakasanayan, gusto mong pumunta sa mas maganda, kailangan medyo extra yung push. Hindi yan mangyayari na yung natural lang. Mayor, obviously talaga naman you set a very good example in terms of good governance, no? And syempre ngayon parang marami nag-aabang ano ba ang next move talaga ng Mayor or no? May napabalita na Wala naman. you're not going to run muna. Mayor, yeah. Mayor, una po, sa tingin mo ba handa na rin ang iiwanan mo like Tia Pasig or yung nasimulan mo ay mapagpapatuloy and then Tingin ko next naman. yung walang pressure kasi grabe yung clamor talaga sa iyo. Kahit sa pinaka-higher position kung pwede lang. Ako wala sa radar ko yan, wala sa iniisip ko. Importante sa akin kung ano yung mga nasimulan dito na, lalo na sa mga long-term reform. Kasi yung project, madali naman mag-project. Pero yung mga long-term reforms sa pag-aayos ng gobyerno, paglilinis, and yung mga efforts towards efficiency of governance and service, people's participation in governance, yung mga hakbang namin doon, yun yung gusto kong siguraduhin na ika nga institutionalized siya.
ibig sabihin, hindi siya nakasentro sa tao. Kundi, kahit mapalitan yung mayor, 2028, bago mayor mo, hindi ko alam kung ano mangyayari. Hindi pa kami, kahit tanungin mo mga politiko dito, hindi pa namin napag-uusapan yan sa Pasig. Hindi kami mahilig sa ganyan eh. I believe it will come, diba? We'll cross the bridge when we get there, so to speak. But what's important is, ngayon, nilalatag natin yung pundasyon para sa mas maayos na paggogobyerno bukas. And I'm confident that we have made really big steps towards that. Hindi naman perfecto, wala naman ganun, di ba? Pero yung mga ibang ginagawa, kunyari, budget process, kasama namin yung civil society organizations, yung mga homeowners associations, NGOs, sector-based groups, urban poor, pati mga TODA, i-invite namin, nakakapagbigay sila ng input, pwede nilang i-critique yung ginagawa na yung budget process, pwede sila magbigay ng input. Minsan may mga project na sila na yung nagpo-propose, sila gumagawa ng activity design, tapos na-approve. So, yung mga ganung ginagawa namin, nag-create siya ng demand for better governance. And I believe that that will translate to a better future. Ibig sabihin, mas maayos yung proseso mo. So, yun ang importante. Na yung mga reforms, yung changes, hindi nakasentro sa akin. Kundi, talagang institutionalized siya. Long term dapat tayo nag-iisip. Kaya nga, gusto ng maraming Pilipino, magawa mo yan, hindi lang sa Pasig. Kayo naman. On a bigger scale. Talaga. So may plano ka ba, Mayor? Kung step down mo here, meron ka ng, magtuturo ka sa Ateneo, tama ba? Di ko naman alam kung kukunin nila ako. Hindi si Noel, oh. Marami akong plano sa buhay. Hindi Like? lang naman, Personal. nabanggit nyo na rin yung pagtuturo. Pero siyempre marami din akong gustong Mag-asawa. Hindi, Oh, hindi naman sa Ano ganun. muna, step away muna from the public Politics. service. Politics lang naman yung kasi hindi ako tatakbo, di ba? So, wala akong plano tumakbo or what, kahit ibang position, parang tingin ko, hindi... Seasons naman ng buhay. So, marami akong gustong gawin din na hindi ko magawa ngayon. As mayor kasi, ang batas kasi, sabi sa batas, pag mayor ka, yan lang ang pwede mong occupation. Bawal ka magkaroon ng kahit anong ibang trabaho pag mayor ka. Ibang positions pwede. Pag konsehal, pwede may ibang trabaho. Ano yung top 3 na Congressman gusto mong pwede, gawin pero ba? pag ano, Pag hindi ka na mayor, ano yung top 3 gusto mong gawin? gusto ko pa rin sanang pwede yung pagtuturo, gusto ko talagang gawin yan. But may mga iba pa, like may mga gusto akong pag-aralan din. Again, limited yung oras ko ngayon, mga advocacy work din. Without going into details muna, parang hindi ma-pre-empt. Minsan pag masyadong yung hindi natutuloy, di ba? Mayor, Pero pag parang ano, more on public service pa rin ang gusto mo talaga. Oo. Okay, whether I'm in government or outside government, talagang ano pa rin naman. Hindi ako lalayo ng field. Lighter note lang yun. Alam ko, saan ka mas nag-pressure? Yung ang daming clamor sa'yo to run for a higher post or or yung ang daming naghihintay pagdating sa personal na love life ni Mayor. Hayaan mo na yun. Basta ako, hindi kasi ako madaling ma-pressure eh. Sa kahit ano. So I think, given my position now na mayor ako ganyan, for the most part, it works to my advantage. Kasi hindi ako nadadala ng, di ba? May pressure na ganyan, o kailangan may ganito, kailangan ito yung gawin. Basta linya lang tayo, diretso lang. Hindi ka lumilong sa kanan, kaliwa. Basta ano lang tingin ko tama, anong gusto ko. Hindi ako masyadong nape-pressure sa ganyan. pag hindi ka na Minsan mayor, natatawa, minsan naiinis, di ba? Pero hindi ako masyadong May bago ba ng cellphone, Mayor? wala. pag hindi ka na mayor, may time Ayos ka naman na yung for that. Pag hindi ka na mayor. Pero hindi mo binanggit yung sa yung gusto mong gawin. Eh. Turo Ayoko mo. na muna kasi detalye kasi Okay. baka hindi matuloy pagka...
Pero, oo. Malalaman mo rin yan. When are you transferring sa bago? 2027. Let's So, give them a showbiz headline. Sa Metro Manila Film Fest kasi offered you to be the host of this year's Metro Manila Film Fest. Masabi mo daw, okay ka daw eh. Pero sabi mo sana bagong City Hall na. Oo. hindi naman, kasi, okay lang naman sa amin. Kasi, Pero nag-rotate naman yan Okay, sa okay ba 17, dapat? sa lahat ng LGUs Okay sa lang Metro bago Manila. isip. But, it's a little difficult for us right now with all of the movement. Yun naman talaga yung dahilan ko. Nakiusap ako sa MMDA, baka pwedeng Lipat, bigyan mo i-defer na siya. muna na kahit isang taon para kasi dami na naglilipat kami, 'di ba? Nagko-construction kami. Nandito kami sa temporary office. Maayos naman temporary office, but still it's a temporary. Parang hindi temporary, Mayor. Ano ba to dati? List lang to, list lang. List. lang. Pero yun nga, ang daming movement, ang daming nangyayari. Wala rin kaming magagandang venues. Kasi halimbawa, yung tanghalang Pasigenyo, hindi ko pa siya maparenovate kasi yung harap nun ginagamit na temporary office. Dahil nga ginagawa yung new City Hall. So, hindi siya masyadong conducive ngayon for having events. Kung kailangan ng theater or kung ano mang event venue ang kailangan, wala talaga kaming space din. Wala kaming venue. So, pumayag naman si chairman na wag muna. Tapos next year, baka mas maganda na yung venue namin. It will be the best city hall daw in the Philippines. Ayoko naman magsabi na gano'n. But it will be good, definitely. Saka ano yan, ang target kasi namin, it's a city hall that will last for 100 years. It sounds unbelievable, but we'll make it happen. So medyo green din siya, sustainable. Yes. Pati yung mga bintana, lahat pinag-aralan kung paano, yung flow ng hangin, yung wind flow, Yung sa fault line, disaster resilience, yung fault line, it has to be earthquake proof. Actually, yung mahal din sa kanya, yung pagiging earthquake resilient niya. Kasi ang The big old one. City Hall area, yung population Nasa ano ba siya? area, ano sa fault line. liquefiable, hindi naman siya sa fault line mismo, but malambot yung lupa. In fact, nung nag-soil investigation kami, nung nag-soil test na, edi, syempre bababa ka, hanapin mo yung matigas na lupa, di ba, yung bedrock. Baba, 20 meters, 30 meters, 40 meters, nasa 60 meters na sila, Wala pa rin. malambot pa rin. Malambot. So nagbago ng design. So may mga state-of-the-art base isolators kami nagamit, and then maganda yung engineering design. So actually, ang concept niya, may base isolator ganyan, di ba? Parang nakapatong ka. So pag may earthquake, gagalaw yung ilalim, pero yung building, halos Masabay. hindi mo makikita na gumagalaw. In fact, pag nasa loob ka, Parang birch. di ba usually pag nasa building ka, 6, 7 floor, may konting di ba nararamdaman mo na. Ito, mas mararamdaman mo pa yung earthquake pag nasa labas ka. At least yun yung explanation ng mga engineers sa akin. Filipino malalaman engineers? natin. Mga Filipino naman engineers natin. Magagaling din yung consortium na nanalo din sa project. And then of course, we have our in-house also to do. And then I always ask Fred, libre na lang na consultation kung tama ba yung ina-advise sa akin. Siyempre kailangan na rin tayo, sigurado. Question pa? Okay, yun na lang Di ko, Last question. di ko naman alam yung interview. Ay, sorry. Tuloy ako. Last na lang, I know, Jeez, Mayor. baka nakita sa video. edit na lang. Yan. Sorry. Edit na lang, Mayor, I know na Well. last to na lang, I know na yung both parents mo, of course, Tita Connie and Ayun na, Bossing, very supportive sa'yo. Yung nalaman nila yung decision not to run muna, ano yung naging Wala. ano nila? Actually, wala naman Mas silang masaya ba sila na ayaw not running dahil maalam nilang mas mabibigyan mo ng attention ngayon sa Oo. sarili mo? Alam mo, hindi ko alam. Wala naman silang sinabi sa akin. Pag nagkita kayo, Sige po, natanong tanungin na. niyo po Tanungin sila. sila. Hindi ko, wag lang tanungin. Hindi ko, parang never namin napag-usapan actually.
Sabi ni Vic, bagay ka daw maging presidente sa mga susunod na taon. Siyempre, ang ama, bilib sa anak. Ganun ba yun? Magaling ka Siyempre. talaga eh. Oh. Ikaw naman talaga ang hinuhope namin. Kasi namin nakikita- Salamat, pero hindi. Ilang beses ko na Hindi sinabi natin sa iyo, isipin yung ganun. Mayor, I'm sure di mo naman na ikaw talaga ang aming pag-asa. Ang pag-asa ay lahat tayo kumilos ng maayos. Hindi pwedeng nasa isang tao ang pag-asa. Sa atin lahat. Pero iba kasi pag ang leader, ayan. Talaga, pinressure mo ka na kayo. Mag-taking na kaya tayo. Mayor, bakit lalo kang sa press mo ngayon, lalo kang gumagwapo? Parang inspired ka, Mayor. Hindi naman. May girlfriend ka ba, Naliligo lang Mayor? umaga. May girlfriend Hindi ka, ko naman kami Mayor? Wala. Wala? Sa tingin mo ba meron yung ganyan Oo. kasipag? Baka maano. Hindi Last na masaya. Mayor, Bieber fan ka ba? Napansin ko sa stories Hindi. mo, puro Bieber ang songs. Hindi naman, lang. Napanood ba yung Coachella niya? Katuwaan lang. Hindi ko nga napanood pero well, may mga Nakita mo na clips, clips? mga clips lang, mga clips. Nakakatuwa lang. Sabi ko, puro Bieber songs sa ginamit niya. I love Wala lang it. naman yun. Thank you. Thank you, Thank you, Mayor. Mr. Sunday. Thank you. Taking Tayo po na. tayo.